preacher po ng ating bagong district, Las Piñas, Cavite District po, Preacher Doc Henry Delgado po. Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi ko po alam kung bakit si Pastor ay naniniwala sa akin. Isa pong karangalan kasi ang maghayag ng kanyang mensahe ngayong every time po. Isang karangalan po ang maghayag ng kanyang mensahe dito. At ang gamitin po ng Panginoon upang ang mensahe ng pastor ay i-impart sa inyo. Bago po natin basahin ang ating passage ngayon, atin munang recite yung aking pangako sa aking Panginoong Yesus. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Buksan po natin ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 11. Verses 23 to 28. Ang pag-uusapan po natin ay ang mga adversities. Ito ba ay bigay ng Diyos? Is ever caused by God? Yan po ay isang question, no? At titingnan po natin ang maraming example dito. Ang first example dito ay si Paul. Sundan niyo po ako sa pagbasa ko po. Verse 23, Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft. Of the Jews 5 times received I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, a night and a day I have been in the deep, in journeyings often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness, in painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness, beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Tayo po ay manalangin. Marami po salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng inyong pong salita. Dalayan ko po ang pagpapala niyo po sa salitang ito at ganun din po sa inyong abang lingkod. Itago niyo po ako, Panginoon, sa likod ng inyong krus upang ang makita po ngayon ay kayo, Panginoon, na nalaman ng mensahe na ito. Dalayan po namin na aming pastor. Pagpalain niyo din po siya sa kanyang pangaral ngayon. Gamitin po ang kanyang buhay upang mabless po ang mga makikinig sa kanya. Gabayan niyo po kami, dalayan ko po namin ang banal na Espiritu na manguna sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Pwede na pong maupo. Now, dito sa passage na ating binasa, English po kasi, no? Kaya medyo
Pero in-enumerate ni Paul dito yung kanyang mga sufferings, yung kanyang mga pinagdaanan na mahirap. Actually, ang background ang context kasi ng kanyang pagdi-discuss dito is about his calling. Kasi there were false apostles or preachers who were questioning his authority. Why? Because he did not belong among the 12 apostles, yung original. Actually, when he was called, Christ was already crucified. Wala na, nag-resurrect na si Kristo. Hindi niya na nakita yung pag-suffering ni Kristo. Hindi katulad nung original na 12, minus Judas of course, or yung other disciples, no? Hindi lang, yung mga disciples talaga nung time ni Kristo, ay si Paul, hindi niya na-witness yon. In fact, Paul was even persecuting the church. Kasi he was a devotee, Hebrew. Pag sinabi mo kasi sa mga Hudyo, siya ay Hebrew, higher level sa kanila yan. Kasi sila yung may alam sa history, sila yung mga teacher, sila yung mga marunong sa ceremonial law. Alam nila yung custom na pinasa ng mga old Hebrew, ng old Jew. Kasi pag sinabing Jew, ano na yan, modern na yan eh. Hindi na nila alam kung paano mag-alay ng tupa, no? Hindi nila alam kung paano gawin yon. But Paul here, kahit na alam niya yon, they were questioning kasi the church, kasi nga na-usher na from the Old Testament to New Testament. So yung mga bagong disciples ngayon, they're questioning, sino ba yung Paul na yan? Why? Kasi ang dami-dami niyang tinuturo na doktrina. Mga bagong doktrina. Wala naman yan sa Old Testament eh. May mga prophecy siya na sinasabi about second coming na sa kanya lang ni-reveal. So here, he was defending his calling and justifying his position as he was not the ordinary minister of Christ, but an apostle receiving revelations of the mysteries of God. Then Paul went on to relate his sufferings. Yun nga, in-enumerate niya yung sufferings niya, yung mga nangyari sa kanya, because of his belief, yung kanyang conversion with Christ. Sinasabi niya, dati nga, I'm persecuting you. Pero ito ang mga nangyari sa ngayon. I am now being persecuted. Sabi ni Paul. And those sufferings were Paul's adversities. By the way, adversity is a state or instance of serious or continued difficulty or misfortune. Yun yung definition sa dictionary, no? Kaya may misfortune. Pero we don't believe in misfortune. We believe na anything na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano ay appointed ng Panginoon. So, it's an instance, ang adversity, ang adversity, ano mga adversity sa Tagalog? Mga kontrabida, higher level, kontrabida, hindi lang kontrabida, basta mga kontra sa ating kumbaga, ikaw ay tumatahak dito,
kinukontra ka. Nasubukan nyo namang lumangoy na kontra sa alon? O, ganun. Ganun ang adversity. O. Continued difficulty. Now, God sends adversity, but within certain parameters and always for a reason that relates to our growth, perfection, and eternal good. Actually, that's the summary of Pastor's message ngayon. Adversity is within certain parameters lang. And there's a purpose for these adversities. And the purpose is for our growth, perfection, and eternal good. Does this make God any less loving? Dahil pinahihirapan tayo? No. Neither is a parent who disciplines a child any less loving and good parent. Ibig bang sabihin, pinapalo ka ng magulang mo? O pinagagalitan ka ng magulang mo, hindi ka na, ang magulang mo ay less loving sa'yo? Actually, ang magulang dapat talaga dinidisiplina ang anak. And mind you, masakit sa magulang na magdisiplina ng bata, ng anak niya. Kung maaari nga, ayaw nga ng magulang na disiplinahin yan . Kung maaari lang . Pero alam ng magulang yan na hindi pwedeng hindi disiplinahin ng anak . In the same manner, the disciplining actions of God are part of His attribute of flawless goodness. And a good and loving God would do nothing less than discipline His children for their benefit. Now, si Paul, some of his adversities are his own doing. Yung pagkakahuli sa kanya, pagkakabilanggo, sinabi na sa kanya huwag siyang pumunta sa Jerusalem . Binalaan na siya ng mga ng mga disciples. Sinabihan na siya na, Paul, ang sabi sa amin ng Holy Spirit, huwag kang pumunta dyan. Huwag kang pumunta ng Jerusalem. Pero siya ang nagpilit. Kaya tuloy siya nabilanggo. Ganon din sa atin actually. Marami sa ating adversities, tayo rin ang may kasalanan yan. Or much of his adversities were caused by others. Yung adversity ni Paul. Yung persecutions. Dahil sa dahil yung mga kontra sa kanya. I don't know what persecution that you experience with your family, lalo na kung unsaved yung mga yan. Ako, ang persecution ko nung maliit pa ako, my father is my, pero hindi, yung persecution, hindi yung papaluhin ka, hindi ako pinapalo pinapagagalitan talaga. Dahil, pagalitan ka, nagbabasa ka na ng Bible, papagalitan ka pa. Doon lang ako pero pag nagbabasa ako ng comics, hindi naman niya ako pinagagalitan. Kung nagbabasa ako ng dyaryo, hindi naman ako pinagagalitan. Pag nagbasa ako ng Bible, pinagagalitan niya ako. Noon. So some of the adversities ni Paul are circumstances like bad weather, yung shipwreck, no? O tayo, Pilipino, laging binabagyo, binabaha.
Lalo na pagka service na, baha dyan sa, or mahirap sumakay, yan, yung mga ganyan. Ang matindi kay Paul, one is caused by Satan. And kahit nanalangin pa siya, hindi siya sinagot ng Panginoon. Ang gusto ko lang i-emphasize dito that adversities come in various form. Caused by expected or unexpected people or circumstances. Mostly beyond forms of logic. Yung adversity, yung mga pangyayari sa iyo na magtatanong ka talaga, bakit? Ano namang dahilan at kailangan mangyari ito? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ko alam kung gaano kabigat yan. Hindi ko rin alam kung gaano kalalim na yung sugat. Pero may tatlong prinsipyo na gusto ni Pastor na ating malaman, na ating matutunan. Ang first principle is God has a plan or a purpose. Alam niyo ang Panginoon, hindi yan gumagalaw ng walang purpose. Laging yan may purpose. Hindi ang Panginoon na hindi tuliro. Pag tayo di ba pag tayo tuliro, madalas nga tuliro tayo eh. Minsan pagdating mong ganyan, bakit nga ba ako nandito? Hindi mo ano mo ba 'yon? Minsan may naisip ka na gagawin mo sa kusina, punta ka kusina. Pagdating mo doon, nakakalimutan mo. Huwag mo sabihin hindi nangyari sa inyo yan. Nakakalimutan mo, pag tayo mo ngayon, ano nga bang gagawin ko dito? Babalik ka sa pinanggalingan mo para malaman, tandaan mo. Huwag na kayo magsinungaling. Nangyari sa inyo yan. Nangyayari sa atin yan. Di ba? Pero ang Panginoon, hindi laging may purpose yung kanyang ginagawa sa atin. 2 Corinthians chapter 12, verse 7, "And lest I should be exalted above measure, through the abundance of revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me." Ito yung adversity ni Paul, yung matindi, na pinadala ng demonyo, ng diablo mismo. Iba yung demonyo sa diablo eh. Pinadala mismo ng diablo sa kanya, binigay ng diablo, but this is health, concerning about his health. Alam mo yung pagkalusugan ng pinagkausapan dito, mabigat na yan. Kasi itong sakit na ito na binigay kay Paul, hindi ito simple na sipon, hindi ito simple na hilo lang, hindi ito simple na sakit lamang ng ulo. Hindi binanggit kung ano yung thorn in the flesh na ito, no? Basta ang sinabi niya, a messenger of Satan to buffet me. Alam niyo yung buffet, talagang yan yung iindahin mo. Lahat na ng klase ng matinding sakit, yung matitinding sakit, nakita ko na yung mga tao kung paano mag-suffer niyan.
At napakabigat talaga. Kaya ako, lagi akong honest sa mga pasyente ko eh. Pag talagang mabigat yan, sasabihin ko talagang mabigat. Para handa siya eh. Mahirap yung binubola yung pasyente. At ikaw pa sisisihin yan. Yan, mas maganda ready na siya. Kasi hindi lang yung sarili ang ready, pati bulsa, ang hirap magkasakit ngayon. Kahit noon naman eh, ang hirap magkasakit. Kaya kay Paul, mabigat yan. Ang matindi niyan, siya nga nagpapagaling eh. Di ba? Nagmimilagro siya. Anong time na yon? Kasi hindi pa tapos ang Bible eh. So halos ng mga disciples, pupunta sa kanila yung mga may sakit na members, at ipapanalangin sila, talagang may healing. May milagro. Yung parang si Kristo na bulag, biglang makakakita. Siya mismo yung may sakit, siya mismo yung nanalangin, hindi siya gumagaling. Naiintindihan ko yan kasi, biro mo, ikaw, doktor ka, tapos ikaw may sakit. Lahat ng tao, ini-expect, doktor ka dapat alam mo paano gamutin. Siyempre, alam namin yan. Alam namin yan paano gamutin sarili. Pero, tao rin kami, hindi kami Diyos. Nag-aantay din kami ng epekto ng pag inom namin ang gamot, aantayin din namin ang epekto niyan. Ganon, nararamdaman ko yung nararamdaman ni Paul dito eh. At hindi siya sinasagot ng Panginoon. Yung sinasabi niyang, I besought the Lord thrice, malamang to yung healing session eh. Nag-healing session siya sa sarili niya, hindi siya gumaling. Bigay kasi ng demonyo eh. Pero anong sagot ng Panginoon sa kanya? He said unto me, sa verse 9, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So ibang milagro pala, ibang purpose, ang gusto ng Panginoon kay Paul. Ano yun? Na kahit siya ay mahina, siya ay malakas. Di ba kontra yun? Di ba kontra yun? Nakukuha nyo ba yung ibig ko sabihin? Kontra yan eh. Biro mo mahina ka pero malakas ka? Paano nangyari yun? Milagro yun. Yun ang milagro. Yun ang miracle. Kaya sabi niya, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Paul was not healed, and that thorn in the flesh is allowed by the Lord Himself, and it was for a purpose. Kaya yung adversity na nasa atin, paghihirap, ano man ang pinagdadaanan, may purpose yan. And the purpose is to show His miracle. At yung milagro na yan, nasa sa atin na yan, nasa sa atin ng desisyon kung mangyayari ang milagro na yan. Kasi, in Ephesians chapter 4,
nandito yung purpose, na main purpose ng Panginoon, main goal ng Panginoon sa ating buhay. In verse 11, Ephesians 4:11 says, "And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ." Yan ang main purpose ng Panginoon sa atin. To come to the measure of the stature of the fullness of Christ. Naiintindihan nyo ba ang ibig sabihin yan? To reach that measure of the stature of the fullness of Christ is power. That's power. Kapangyarihan yan. Nakukuha nyo ba ang ibig sabihin doon? Yan ang purpose ng Panginoon. Yan ang main goal ng Panginoon sa atin. We come to the measure of the fullness of Christ. In the physical world, in the physical world, power is a measure of the rate at which energy is transferred. Ayan, pambira. Science na yan, ha? Power, that's a measure. Kasi, energy is neither created nor destroyed. Pambira, walang nagre-respond. Na high school dito, ha? Hindi nyo ba alam yung first law of thermodynamics? Ay, pambihira tayo. High school ako, natutunan ko yan eh. The first law of thermodynamics is energy, yung energy that is constant. Hindi yan nawawala. It's not neither created, neither it is destroyed. That's energy. Now, the transfer of that is power. Kaya nga, nagcha-charge kayo ng battery. Ang energy niyan galing sa electricity, yung charger. Pero sinaksak mo sa, sa plug. Aandar yung charger. Yung energy na yon lilipat doon sa battery. Kaya yung battery matcha-charge. Nakuha nyo? Parang hindi nyo nakuha. Inaasahan ko pa naman ang GTBA. Yun ang energy. Yun ang transfer ng energy. That's the first law of thermodynamics. And that is very basic. Now, that energy, when there is excessive energy, and the receptacle cannot contain that energy, what will happen? Explosion. Kaya sumasabog. Diba? Nood kayo na nood ng YouTube, nakikita nyo, sa Facebook, nakikita nyo yung mga, wag kayo magsasaksak ng charger na iiwan nyo. Bakit? Kasi pwedeng sumabog. Kasi yung battery, sa cellphone, baka hindi kayang mag-contain ng energy yan. Sasabog. Ganun ang nangyayari. Yung excessive energy that will create violent burst. Yun yung explosion. Ganon din sa atin.
yung power na yan, yung pagdating mo, ano, habang ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, unti-unti, pag ikaw binigyan ng arbitrary kasi yung material blessings. What you mean arbitrary? Parang kusang nangyayari yan. Ibig sabihin, it's inevitable in your growth na pagpalain ka ng Panginoon. Ang kaso, yung pagpapala na yan, may power yan. At pag hindi mo kayang i-contain, sasabog ka. Kaya ang main goal ng Panginoon sa atin is to be put in a fullness, in the measure of the fullness of Christ. To be Christ-like. Para pagka na-receive natin yung power na yan, hindi tayo sasabog. So that's the process. Yun yung process, no, na pagmumold sa atin ng Panginoon. Kasi, nothing is permanent. Wala namang permanent eh. Kasi ang gusto ng Panginoon, tayo ay mag-grow. Kaya pag nag-grow, hindi ka constant. Kaya yung ikaw ngayon, kailangan mo mag-grow. Kasi yun ang goal ng Panginoon sa atin. Now, I have to emphasize here the constant reading and studying of the Word of God. Napaka-importante niyan. Yung mag-aral ng salita ng Diyos. Importante yan. At huwag mong sasabihin sa akin na matagal na ako nagbabasa na, tagal na akong Kristiyano. Pambira. Ako matagal na rin. Matagal na rin akong Kristiyano. Napapagalitan nga ako noong una nagbabasa ng Bible eh. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako eh. Oh. Kasi we don't remember instructions all the time. Memorize mo. Bawa, yung instruction sa ano may example nito sa mga bata. O paggamit ng gadget. May bawang gadget. Kahit cellphone. Kasi may common naman kung paano gamitin yung cellphone. Pero, hindi mo alam kung saan alin yung pipindutin mong app. Nasaan yung settings. Diba? Hindi mo naman ma-memorize yan eh. So, kaya laging merong help. We don't remember instructions all the time. And we are naturally stubborn. Matigas ang ulo natin. Aminin niyo yan, matigas ang ulo mo. Pag matigas ang ulo, you are not teachable. Ayaw na ayaw mo masasabihan ka mali eh, di ba? Ngingiti-ngiti ka pa. Pagka ganun, kasi ayaw mong paturo eh. Natural yan sa tao. Bata ka man o matanda. We are naturally stubborn. Hindi lang yon. We are naturally slothful. We are naturally tamad. We want what's easy, quick, and comfortable. Ang gusto nga ng mga kabataan ngayon, gusto lang, isusubo na lang eh. Di ba? But God's tool is adversity. To weed out this fleshly moss. Yung mga lumot na yan, i-scrapin ng Panginoon yan. At gaano man katigas ang ulo mo, talagang
God will put you in humbleness. Hanggang sa lumuhod ka talaga. Naranasan niya ng ating pastor. Alam niyo yung buhay niya. Ako rin, naranasan ko yan. And it's never easy. Much of my adversities, I even don't want to look back. In fact, those details, I want them to be forgotten. Because every time that those details will come back to me, I would have anger, hatred, and bitterness. Leading to my discouragement. But I focus on the outcome. And that's the power of Christ. So I go through the process because I have higher goals. Wala akong pakialam. Basta I have higher goals. Nakakahiya? No. Wala akong pakialam. May sasabihin yung mga tao, I don't mind what the idiots say. I have to move on. Because growing is never easy. No, I remember Elisha. Yung si Elisha, nung si Elijah ay was about to be raptured. And Elijah was already endorsing to him what to do kay Elisha. And si Elisha, napapansin ni Elijah, masyadong sip-sip. Yung caring kay Elijah, lahat ng pupuntahan, may alalay, may ano. Sabi ni Elijah sa kanya, ano bang gusto mo? Sabi ni Elisha, I want a double spirit of you. Tinawanan siya ni Elijah. Thou hast asked a hard thing. Mahirap. Pero ang goal ng Panginoon sa atin, whatever you are right now, gusto niyang doblehin yan. Ewan ko kung nare-realize niyo yun. Because nothing is permanent. Walang permanente. Ito nga, lagi ko sinasabi sa inyo, dito nga, alam niyo ba itong lugar na to dati? Ito? 1981. Itong lugar na to, yan, kangkungan yan dati, diyan kami nakatira. Kangkungan to nun, nung makita nga ng tatay ko nun ito, naiiyak siya dahil ito yung mga ayaw namin balikan. Yang EDSA na yan, wala pa yung MRT. Diyan kami tumatawid nun. Diyan nga ako na-aksidente. At walang-wala kaming pera nun. Walang-wala. Pero yung status namin noon, sa status ko ngayon, hindi lang doble. At hindi na will ng Panginoon na bumalik pa ako doon. But it was never easy. Because every step, adversity will be harder and harder and harder. But there's a second principle. Pahirap man ng pahirap, yung pag-akyat,
Pahirap ng pahirap eh. Gusto man ng Panginoon yan, umakyat ka ng umakyat eh. Pero pahirap ng pahirap yan kasi pagdating, mahirap huminga eh. Pag, alam mo, pag umakyat ka ng bundok, pag medyo mataas yung altitude, lumiliit yung oxygen. So mahirap huminga. But, the second principle is, God gives the permission. Inallow ng Panginoon yan. Ang example dito ay si Job. In Job chapter 1. Just to give you a summary of that. Si Job kasi at that time was the most righteous person on earth. So mga hindi nakakaalam doon sa istorya na yan, mind you, that life of, yung buhay, yung time ni Job, that was even before na masulat ang Genesis, ang Leviticus, ang Numbers, ang Deuteronomy. Bago pa yung mga propeta. So anong Bible nun? Wala. Walang Bible nun nung panahon ni Job. But he was the righteous man, ang sabi ng at mind you, ang Panginoon, pinagmamalaki siya. Nung minsan ang Panginoon nagko-conference sa langit at si Satanas naki-budge in. Alam naman Satanas pakialamero eh. Doon. Pinagmalaki ng Panginoon si Job kay Satanas. Sa madaling salita, sa kwento, habang pinagmamalaki ng Panginoon, kay Satanas, alam mo Satanas, ayaw patalo niyan. He made evil proposals, and those meant to destroy Job. Pero ang Panginoon, katulad ng sabi ko kanina, hindi yan nasusurpresa. Alam niya yung mangyayari. At first, ang tinarget ni Job, ang sinabi lang ni Job ng Panginoon sa kanya, o sige, lahat ng meron siya, bahala ka. Nasa kamay mo. Pero hindi lang yung possession ni Job ang tinira ni Satanas. Pati anak niya pinatay. Yung mga anak ni Job. At nung pangalawang conference na naman, nakibatsi na naman si Satanas, at kinuwento ng Panginoon, kita mo, lahat naman ginawa mo na, pati anak. Pero, nakita mo, hindi pa rin niya ako sinumpa. At ito na, yung matindi, yun na, kalusugan na. Pagdating na sa kalusugan, matindi na. Kasi nagkaroon siya ng pigsa. Alam niyo yung pigsa, matindi ang pigsa. Pero mula ulo hanggang paa. Ikaw nga, sa puwet lang magkapigsa. Hindi ka na makakilos. Yun, mula ulo hanggang paa. At tiniris niya yon. Nagbasag siya ng palayok, tiniris niya. Drainage, ang tawag doon sa amin, sa scientific, drainage. Drainage yung Hindi pa kayo nakaranas, na i-drain yung pigsa. Kasi walang anesthesia yan. Hindi naman tatalab yung anesthesia dyan eh.
But Job was tempered at first. Nung una, so, blessed be the name of the Lord. Yun agad ang sinasabi niya. And even at the second, na yung kanyang asawa, you cannot blame the wife. Kasi kita niya, hirap na si Job eh. At umiiyak siguro yung kanyang asawa. Hindi mo pa ba isusumpa yung Diyos na yan? Anong sabi ni Job sa kanya? Thou speaketh as the foolish woman speaketh. But I want you to remember that these adversities were allowed by God kay Job. God allowed them. I don't know how you would picture that very awful instance kay Job. Pero ngayon, isipin mo na lang, yung sa mga may anak, kaya mong mamatay yung anak mo? Kaya mong ilibing yung anak mo? Normal yung ililibing mo yung magulang mo. Pero yung anak mo, ikaw ang maglilibing, kakayanin mo yan? At iisipin mo, wala ka namang ginawang kabalbalan. Wala kang maisip na kabalbalan na ginawa mo. Pero yung anak mo, kinuha ng Panginoon. Na yung anak mo, mamamatay sa leukemia. Isipin mo, ang anak mo na may sakit na leukemia, na unti-unti siyang mamamatay, bigay ka ng bigay ng dugo, useless. Dugo ng dugo yan, sasalinan mo ng dugo, pero eventually, mamamatay din. Gaano kabigat yan? Kaya mo yan? O yung lahat ng, hindi lang yon kay Job nga, lahat ng pinaghirapan niya eh. Ikaw nga, makarnapan ka lang, di ba? Makarnap yung sasakyan mo, di ba? Maghalo na ang balat sa tinalupan. Ganyan agad. Ay, isipin mo na lang kung may bahay ka, na biglang lumindol. Nagulat ka na lang, yung bahay mo, hindi mo na matirhan kasi na-condemn. Hindi na pwedeng tirhan. Ay, hindi, pelikula lang hindi. Ito nga kay Job eh. Parang pelikula lang yan eh, pero nangyari. Kaya isipin mo, kung sa kanya nangyari ito, ano ba sa'yo? Anong mararamdaman mo? Anong ipagpipray mo? Sa Job chapter 3, anong ginawa ni Job? Isinumpa niya yung kanyang, nung siya inabuhay pa, nung siya pinanganak. Sana nga raw hindi na siya pinanganak. Naiintindihan ko yung sitwasyon na yun. Di ba? Ay, ikaw nga lang may lagnat ka hindi ka lang alagaan ng asawa mo o anak mo. Parang iniisip mo, lonely ka Nilalagnat ka lang naman. Gagaling ka rin lang naman. Pero si Job hindi. Nang Job na yan, may lagnat siya,
puro pigsa ang katawan, at naubos ang kanyang kaari-arian, at iniisip niya, wala naman ako kasalanan eh. And here we are, nung kaya nga yung mula chapter 3 ng Job, hanggang chapter 42, no, 41, no, chapter, kasi 38, 39, for nagsalita na ang Panginoon eh. Chapter 30, nung bago nagsalita si Elihu, I think that's chapter 35. Punong-puno ng paghihinagpis si Job. At pag-question, bakit nangyari sa kanya yan? At nung kinausap siya ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Oy Job, tumayo ka nga dyan. Isipin mo nga yun. Namatayan ka ng anak, nawala ka ng lahat. Tapos sasabihin sa'yo ng Panginoon, tumayo ka nga dyan. Naiintindihan niyo yung logic? Ay, ikaw nga ngayon, sisihin ka nga lang ngayon, hindi ka palang magkakasakit eh. Todo depensa ka na, di ba? Ganun na tayo, di ba? Todo reklamo na tayo, pero ito si Job, matindi. Hindi ko naman ninakaw yan, Panginoon. Lagi nga akong nag-aalay, gabi, umaga-umaga, para sa mga anak ko. Diba sa chapter 1, gigising ng maaga si Job, mag-aalay siya para sa kanya yung mga anak, dahil baka daw nagkasala yung mga anak niya. Ginagawa niya yan. Pero, namatay ang anak, nawala yung ari-arian. At ang kahihiyan, bakit? Kasi nung time na yon, siya nga itinitingala, pinakikinggan siya ng mga tao. At ang preaching niya, gumawa kayo na, manali kayo sa Panginoon, manampalataya kayo sa Panginoon, at kayo'y pagpapalain. At ngayon, nakita siya, ano sinasabi mo? Kaya ngayon sinisi siya, may kabalbalan ka pala eh. So yun ang akusa sa kanya, di ba? Kaya nga siya inakusahan ng mga kaibigan niya, na may kabalbalan, may tinatago ang kabalbalan, kaya nangyari sa iyan. So, ganun yung sitwasyon ni Job. Bigat. At sasabihin sa kanya ng Panginoon, tumayo ka dyan. Ha? Dito ko nakita, nung pinag-aaralan ko ito, buti na lang nga eh, ito yung pinag-aaralan ko. Ito rin yung binigay na mensahe ni Pastor. Kaya hindi na ako nakatanggi. Sabi ko, talagang Holy Spirit na ang ito. Kasi, nung pinag-aaralan ko ito, ang taas pala ng demand. Yung courage and wisdom, ang taas ang demand ng Panginoon pala. Kaya sabi niya sa James chapter 5 verse 11, Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. But imagine, para lang mapatunayan ni Job yung ganyang testimony, anong nangyari? Kailangan munang mamatay ang kanyang mga anak. Ako, hindi ko kakayanin mamatay ang mga anak ko.
Kahit malalaki na yan. Kaya nga ako naghihirap para sa mga anak ko. Hindi ko kakayanin yan. Pero naranasan ni Job yan. Di ba? Ikaw nga, may mangyari sa anak mo. Maiintindihan ko yung yung kay Sir Bonnie, na may nag-ano sa mata ng anak niya. Aba, pambira, sa akin yan. Buti na lang, hindi sa akin nangyari. Doktor pa naman ako. Alam ko mag-inject. Naiintindihan ko yun. But, God allowed it. Yung mga adversity na yan, God allowed it. It is subject to the Lord's power and grace. God never stops being in charge of our lives. Actually, yan yung message ng Panginoon kay Job. Kung inyong babasahin, no, at iintindihin mabuti, kasi ang hirap talaga intindihan niya, yung chapter 38 hanggang chapter 41 ng Job. At nung nagsasalita ang Panginoon, alam mo, doon mo makikita na ang Panginoon pala talaga scientist. Makikita mo doon na talagang siya pala talaga, alam niya kung paano niyo ginawa. Ang lahat. Diniscuss kay Job ang physics, ang space, ang earth, kung paano siya nagre-revolve, the natural laws of thermodynamics, laws of nature. Diniscuss ng Panginoon yan, pati biology. Diniscuss ng Panginoon yan kay Job. Naiintindihan mo ba yan? Ang message ng Panginoon, He has the authority. And actually, kung iniisip natin, alam mo, ang takot natin lagi is loss. Di ba? Ang takot natin lagi, losses. Yung mawalan ka ng pagkakataon, mawalan ka ng pera, mawala yung property mo, mawala yung mga anak mo. Yan ang laging takot natin. Di ba? Aminin nyo, di ba? Yan ang laging takot natin. Pero sa Panginoon, hindi yan nawawala. God always can create beautiful things out of raw materials of the earth. We are made of carbon. Nakita mo, alam mo yung carbon? Di ba? Itim yan. Anong chemical structure ng protein and sugar? Puro carbon yan. Puro carbon. Pero isipin mo, yung pangit na carbon, bakit maganda ka ngayon? Milagro. Yan ang milagro. Alam nyo, ewan ko lang kung na-appreciate nyo ang miracle, no, ng Panginoon. At ang pera naman talaga hindi nawawala eh. Pumupunta lang yan sa iba. Parang energy yan. Pag binenta mo yan, o bumili ka, yung pera lilipat doon, pero may lilipat sa'yo. Pero kung umutang ka, nakuha mo na yun nung una. At nung siningil ka, binayad mo na. Nawala na sa'yo yung pera. Pero lumipat lang. Bakit? Hindi ba kayang ibalik ng Panginoon sa iyan?
we should always believe in miracles. Akala natin yung milagro, hindi natin yung mga bagay na parang supernatural. We only have to appreciate the things that happening to us. Because God is always in control. Yung mamatay, bakit tayo matatakot or malulungkot sa kamatayan? Ay pag-rapture, may resurrection. Oo, yung mga anak ni Job na namatay, they cannot be replaced. Hindi, yung mamamatay yung anak mo, hindi mapapalitan yan. Kahit pa magkaanak ka ulit. Kasi iba yung anak na bago, iba yung bagong anak na pinanganak. Hindi mapapalitan yan. Pero, sa rapture, magre-resurrect yan. Malamang, kung hindi ka naniniwala dyan, you are doubting your salvation. So, God is always in control. Although God may allow Satan to persecute us and harass us, God also puts a limit on the amount of adversity He allows Satan to send our way. 1 Corinthians 10:13, alam nyo yan. There hath no temptation taken you, but just as common to man. Walang temptation na hindi naranasan na ibang tao. Pang ilang henerasyon na tayo. Yung nararanasan nating temptation ngayon, naranasan na ng mga dating Kristiyano yan. Naranasan na ng mga old prophets yan. At mas mahirap nga sa kanila eh. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Ganun ka-faithful ang Panginoon. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Paulit-ulit nyo na narinig yan, ewan ko lang, kung paniniwalaan natin yan. Kasi may isa pang katotohanan. But will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So sinisigurado ng Panginoon, kung ano man ang paghihirap mo ngayon, ang pinagdadaanan mo, kaya mo yan. Crisis pass, circumstances change, and situations evolve. God works in and through adversity to bring it to an end according to His timetable. May timetable ang Panginoon. Sa Ecclesiastes chapter 3:11, he says, He hath made everything beautiful in His time. As I was saying a while ago, nothing is permanent. Either good or either bad situations. Kahit maganda pa, kahit yung pangit na sitwasyon natin, hindi yan permanente. Trying times yan. At yung pangit na sitwasyon, hindi yan ang goal ng Panginoon sa atin. He just allowed that to happen to train us. And good situations, hindi ka pwedeng sabihin mo, okay na ako, retire na, you know. hindi gusto ng Panginoon mag-retire ka hanggat hindi ka namamatay. Baka hindi mo lang alam, yung bahay mo ngayon, baka hindi yan ang bahay talagang gusto ng Panginoon sa'yo. Baka meron pa. Ha?
Kasi ako naniniwala na always God has a better place. Especially when ang gusto ng Panginoon ay mag-grow ka. Nothing is permanent. Maaaring ngayon, pagsubok sa'yo, may mga supplication sa'yo, supply ang Panginoon, but those are not permanent. Hindi yan ang goal ng Panginoon sa'yo. You know, Elijah did not stay long in a brook of Cherith to just be fed by ravens. Soon enough, nag-dry up yung brook of Cherith, nawala ng supply yung ravens, nagbigay siya ng widow sa Sarephat. Then after that din, inalis din siya ng Panginoon doon. So nothing is permanent. Laging may higher, better place for you, for us. And one thing, never force a blessed situation. Never. Huwag kayong maniniwala dun sa human, yung mga nagbibigay na, ano tawag doon, speeches, yung motivational, nasasabihin sa iyo, kailangan determinado ka, by hook or by crook, gawin. Kalokohan yan. Ang mga, sa Bible, ang mga example na nag-force ng situation, pangit ang nangyari. Si Abraham, nung finorce niya yung situation na magkaroon siya ng anak, ano ngayon? O di kalaban nung mga Israelites ang mga Arabs. Si Jacob, nung finorce niya yung situation na sa kanya ibigay yung blessing, imbis na kay Esau, ano nangyari? Nandaya siya? O hindi niya rin pala kaya. O di pinalaya siya sa bahay, hindi na sila nakita nung nanay niya hanggang sa mamatay. You never force a situation. But fight for a better character. That's what we fight for. We fight for Christ-likeness. Because that's the purpose of God in our adversity. That's the second principle. And the last principle, the proper response is always trust the Lord. Actually, yan ang gist, yan yung gist ng message ng Panginoon kay Job. Trust God to make a way through the adversity. Trust God to have a perfecting good for us as a result of the adversity. Paniwalaan natin na mayroong purpose ang Panginoon sa ating mga paghihirap, sa ating mga pinagdadaanan. So when the Lord says, He hath made everything beautiful in His time, we must make the best of that which is, and must believe it is best for the present, and adjust ourselves to it. Oh, mabigat yung English na yan, ha? Oh, Matthew Henry yan, eh. Ito, Tagalogin ko. Pag sinabi ng Panginoon na lahat ay ibinigay, ay gagawin niyang maganda para sa atin. Yung nasa atin ngayon, yan ang best
paniwalaan natin yan ang best para sa atin sa ngayon. Paano? Kulang eh. Mag-adjust ka. Hindi ito yung, ayun nga, hindi nga. Hindi naman permanente yan eh. Kung kailangan mo maglakad, maglakad ka. Hindi mo kaya magbayad ng katulong, di ikaw magluto. Hindi mo kayang magbayad ng hardinero, ikaw mag-hardinero. Hindi mo kaya mag-drive, maglakad ka. Wala kang pamasahe, maglakad. Adjust ourselves to it. Paniwalaan natin that God will be sufficient at the moment. Many questions will be left unanswered. Mahilig tayo magtanong kasi pagka tayo reklamador, tanong tayo ng tanong eh. Ba't ganito? Hindi yan sasagutin ng Panginoon. And human logic will remain limited. Adjust yourself to it. Pag ganun ang pananaw mo sa buhay, alam mo, magiging satisfied ka, contented. Contentment yan. Hindi ka mapaghanap. Everything that happens to you, it is God's appointment. Though they appear unpleasant, wait for it becoming. Unpleasant yan, as I've said, it's not permanent. Daanan mo lang. Go through the process. Remember the goal. The goal is to be like Christ. And to receive that power. Because that's all you need. But it's never easy. But, ito yung pangako ng Panginoon. 2 Peter chapter 1, verse 3 to 9. According as His divine power hath given unto us, divine power, which hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Naiintindihan nyo ba yung verse na yan? Yung divine power, which is God's power. Ang sabi niya, hath given unto us. Binigay na niya yan. All things that pertain unto life and godliness. Yung kailangan natin para sa buhay natin at para mamuhay ng godly, ibinigay na ng Panginoon yan sa atin. Ngayon, Old Testament, New Testament. Bakit? Katulad na sabi ko nga di ba si Job, wala namang Bible nun eh. Walang Psalm chapter 23 na binabasa si Job nun. Ngayon, ma-discourage ka, may Psalm chapter 23 ka. May Psalm 37 kang binabasa. Si Job, wala yan. Tayo nga, kayo nga ang kabataan, ewan ko, may Bible ba kayo sa mga nyo? Puro kayo games eh. May Bible kayo sa cellphone nyo? Libre nga yan eh. Ida-download mo lang eh. Babasahin na lang yan. At huwag mo sasabihin sa akin, English yan, di mo maintindihan. May Tagalog version yan.
Babasahin mo na lang yan. Ganun na nga kadali sa atin. Nakasakay ka ng jeep, dala mo yung cellphone mo, sabi mo malabo. Hindi, nagbabasa ka nga ng Facebook eh. Kahit madilim. Ang Bible, di mo basa? Binigay na sa atin ng Panginoon lahat ng kailangan natin. Yung una, wala yan. So you would read yung great and precious promises from the Bible, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that's in the world through lust. Kaya nga, in-emphasize ko nga yung pag-aaral at pagbabasa ng Bible. Importante yan. Lahat nga. May pastor ka na, may preacher ka na, may teacher ka pa. Ano pa? Araw-araw kang pinapadalhan ng devotion ng pastor. Ano pa? Pagbuklat mo ng Facebook, makikita mo yung mga post ni pastor, yung mga picture, may messages din yan. May verses din yan. Hindi, dinadaanan mo lang, ano gawin? Manonood ka ng mga reels, ng mga walang kakwenta-kwenta. YouTube, yung mga walang kakwenta-kwenta. Yan ang mga ginagawa nyo sa cellphone. Nauubos ang oras dyan. Pero lahat yan, convenient na sa atin. Nandito na. Babasahin na lang yan. Pag-aaralan na lang. Yan sabi, besides this, sabi niya, giving all diligence. Kaya sabi ng Panginoon, maging masipag kayo. Na ano? Pag-aralan yan. At yung faith, kasi ang faith mo, hindi naman mag-grow yan kung hindi ka magbabasa ng Bible. At habang nag-grow ang faith, ang sabi, add to your faith, virtue. Natural yan. Parang arbitrary. Natural occurrence. Kumbaga, pag humihinga ka, pag pasok ng hangin, sigurado may lalabas ka. Pinag-iisipan ba yon? Hindi pinag-iisipan yung paghinga, di ba? Ganon din yan. Add to your faith, virtue. Yan yung virtue, yan yung fruit of the Spirit. Love, joy, peace, meekness, temperance, long-suffering, faith. And to virtue, knowledge. Yan na naman, mag-aaral ka na naman. At yung knowledge, mind you, yung knowledge na dito, hindi lang yan Bible. Yung inaaral mo sa school, that's knowledge. Isipin mo, bakit ka pinag-aaral ng Panginoon? Para magbulakbol? Bakit ka nasa trabaho? Para kumita lang ng pera? O para mag-grow? Para madagdagan ang alam? Bakit ka may negosyo? Para lang kumita ng pera? O para matuto pa? Para lumago ang negosyo? Ganon. Hindi natatapos ang pag-aaral. Kasi kung meron kang mabait ka at bobo ka naman, pagsasamantalaan ka. Yun, ang sabi dyan, virtue. Kailangan may knowledge. Now, to knowledge, kailangan din temperance.
Kasi pag may knowledge ka na, ano ka, magiging logical at masyado kang intolerant. Kaya 'di ba, pagka marunong ka, yung isa, bawa cellphone, natatawa ka dahil yung isa hindi marunong gumamit ng cellphone. Common na nga yung cellphone. Iisipin mo, ang tanga naman ito. Hindi marunong pumindot niya. Yun lang naman, ganito lang yan. Pero hindi ganon. Kaya sabi ng Panginoon, temperance. Meron kang temperance. Ang temperance, short term lang yan. Ang susunod dyan, patience. Kasi long suffering, kasi habang may tumatagal ang paghihirap, kailangan may pasensya ka. Sa una, tempered ka. Medyo, paano kung hanggang sa pangmatagal? Alam niyo yung ginagamot sa TB? Pag ginagamot sa TB, ang hirap inumin ng gamot. Dahil napakadami niyan. Ang hirap lunukin. Mga unang araw, mga unang linggo, madaling lunukin. Pero habang tumatagal yan, may side effect na yan. Para ka nilalagnat, para hindi mo maintindihan. Parang ayaw mo na tuloy uminom ng gamot. Kaya yung first 2 weeks niya, napakahirap. Ganon din yan. Pag habang tumatagal, ang paghihirap, nawawalan ka ng pasensya. Pero sinabi ng Panginoon, add patience to your temperance. Ibig sabihin, higher level yan. At pag nakumpleto mo yung patience, ito na yung main goal, godliness. Yan yung Christ-likeness. Kasi doon mo palang magagawa yung brotherly kindness at yung charity, yung love. For if these things be in you and abound, they make you that you neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Philippians chapter 2, verse 14. Do all things without murmurings and disputings. Huwag ka daw reklamo ng reklamo. Huwag daw tayong reklamador. Learn how to be grateful in the little things that God uses to sustain you. May mamaliit na bagay na maaaring hindi natin na-appreciate na nangyayari sa atin. Pero pagka binalikan mo, that's how God faithful to you, to your protection, even for your convenience. Ako nga minsan, pagdadrive, sa traffic to, yung pala may nakabara. So, iwas ako, nakakainis yun kasi siksikan eh. Alam ni Pastor Victor yan, ni Sir Victor, kasi siksikan talaga eh. Nakakainis yan. Kasi may nakabara. Ito nakabara na to. Mainis ka. Pero paglampas mo doon, lumuwang. Aluwang. Kaya pala binarahan ng Panginoon yun para maluwang. Hindi ka na late. Maraming beses nangyari sa akin yan. Meron pa minsan talagang kailangan ko nang ibenta yung aircon. Kailangan ko ibenta yung aircon ko. Kasi wala na akong pera. Binibenta ko siya ng I think 18 or 15,000. Ngayon doon sa condo kasi, mataas yung sa amin, 16th floor. So dumating yung buyer, mag-meet kami sa parking lot. Ang parking nasa baba. So ang ginawa ko, pinaandar ko na yung aircon para malamig. Para isipin niya, ayos pa yung aircon.
Di binaba, wala akong trolley. So, dalawa kami nung janitor, dinala namin. Buhat yon. Elevator, pagdating sa parking, sabi nung malamig. Okay na. Okay? Oo, okay. Oh. Pero bago tayo magbayaran, pwede ho natin testingin. Patay ko. Titestingin mo doon. Paano titestingin to? Ano, aakyat na naman kami? Sa kakaikot ko doon, naku, may plug. May plug doon. O di na testing. Alam mo, ang Panginoon, ginawa yung kondo, naglagay ng plug doon para magamit ko noong time na yon. Doon naman sa iba, doon sa GA Tower nga, wala namang ganung saksakan eh. At hindi lang yun, katapat talaga. Tapat talaga nung parking ko. Yung plug. These are just one example na pwede mong maliit na bagay na pwede mong pasalamatan sa Panginoon. Talaga. Basta wag lang magrereklamo. You just ask the Holy Spirit to give you enlightenment to appreciate simple things that turns out for your own good. To appreciate how the hand of God works to protect or sustain you. You know, ito yung mga bagay, yung mga yan na nangyayari sa buhay natin. Ayaw ng demonyo yan, ng diablo yan na makikita natin. Kaya tayo binubulag sa ating pagrereklamo. Kasi pag tayo nagrereklamo, hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. At tulad nga ng sinabi ko kanina, yung Job chapter 38 hanggang 41, ang haba-haba ng sinabi ng Panginoon kay Job. Pero iisa lang ang mensahe nun. Ang sinabi lang ng Panginoon doon, magtiwala ka sa akin. Mind you, these three attributes of God. He is powerful. God is powerful. Sinasabi niya yan sa atin palagi. I don't know how you appreciate that power. But that power is so powerful. Not mind you, kahit baliktarin niya ang kahit na anong bagay para lang ma-appreciate mo yan, gagawin ng Panginoon yan sa'yo. Maraming beses na sa akin ginawa ng Panginoon yan. And He knows omniscience, and He knows what He's doing because He always had a purpose in all His works. As I've said, God is never surprised of outcomes, whether it be good or whether it be bad. Hindi siya nasusurpresa. Alam niya kung anong mangyayari. At ito laging sinasabi ni Pastor, what He did in the past, He could do it again. Kung yan nagawa niya sa mga kay David, nagawa niya kay Solomon, nagawa niya yan kay Paul, nagawa niya yan kay Pastor Abante,
Nagawa niya yan kay Pastor Joey, kaya niyang gawin sa atin yan. Because God is constant. He never changes. And the greatest of all of this is, mahal tayo ng Panginoon. We only have to appreciate how God has loved us. Ang sabi niya nga sa Romans chapter 8, alam mo, ibinigay ko na nga ang aking anak sa iyo, at yung mga bagay na ito, hindi ko ba kayang ibigay sa iyo? Kasi binigay niya na yung anak niya eh. Ganyan tayo niya kamahal. At isipin mo, kung mahal ka ng Panginoon, yung paghihirap na yan, baliwala yan. We only have to go through the process of it. To the process of that adversity. At iisa lang ang outcome niyan. Ang magandang, isa lang ang dapat maging magandang response natin, which is to trust the Lord always. Many questions will not be answered. Maybe it's beyond our logic. But trust the Lord. Alam niya kung anong ginagawa niya. Alam niya kung hanggang saan ka. Alam niya kung kaya mo yan o hindi. Tayo pong tumayon lahat. Tayo po ay manalangin. Marami po salamat, Panginoon, sa mensahe na aming pong narinig. These 3 principles na gusto niyo po naming matutunan, dalayan ko po na maging totoo po sa aming buhay. At anuman ang pinagdadaanan yung mga anak ngayon, Panginoon, I pray that they would realize that you have a plan in our lives, and you allow this to happen to us. And all we have to do is to trust you. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa bawat isa, at I pray the Holy Spirit would work. Dalangin ko po ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.